Department of Transportation at ang Davao City ay pinapabilis ang Davao Public Transport Modernization Project, DPTMP, o Davao Bus System para palitan ang mga lumang jeep at bawasan ang traffic, na may target na partial operations sa 2027, gamit ang mga modernong bus sa pangunahing ruta. Bagamat may interim bus service na nag-umpisa na para sa transition, kasabay ng ibang infrastructure projects tulad ng bypass roads para sa mas mabilis na biyahe. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Davao Bus System, Davao Public Transport Modernization Program, ay mabilis na umuusad, na may interim service na nagsimula noong December 5, 2025, para sa free ride sa rush hours habang inaayos ang buong 672 kilometro network na may ADB funding, na may full operation, pilot run target sa 2027, para palitan ang lumang jeep system at magbigay ng modernong transportasyon sa Davao gamit ang clear routes at designated stops. Layunin nito na palitan ang mga lumang jeepney ng modernong bus system para mabawasan ang traffic congestion sa Davao City. May interim bus service na nagsimula ngayong December para sa transition, na tumatakbo sa mga pangunahing ruta tuwing peak hours. Ang buong sistema ay inaasahang magiging partially operational sa 2027. Habang hinihintay ang buong sistema, binabawasan ang jeepney franchises para magbigay daan sa mga bus. Kasabay nito ang ibang infrastructure projects tulad ng Davao City Bypass Road para mas mapabilis ang biyahe sa metro area. Pinalalakas ng DOTR at LGU ng Davao ang bagong bus system, DPTMP, para sa mas modernong transportasyon, na unti-unting papalitan ang jeepneys. May interim bus na ngayon, at target ang 2027 para sa mas malawak na serbisyo, kasabay ng pagpapaayos ng kalsada para mas mabilis ang biyahe sa buong syudad. Matatandaan, dumating sa Davao ang 10 modernong bus para sa Davao Interim Bus Service, DIBS, noong October 2025, bilang paghahanda sa mas malaking transport modernization, nag-aalok ng libreng sakay sa peak hours at may features para sa PWD, na magsisimula sa operasyon para sa mga pangunahing ruta. Dumating ang 10 low-floor, 12 meter yutong buses noong October 14, 2025, nagsimula sa free rides tuwing peak hours 6 to 10 am, 4 to 9 pm, bilang bahagi ng interim, pansamantalang, serbisyo. Sumasaklaw sa mga pangunahing ruta tulad ng Toril Rojas, Mintal Rojas, Buhangin Rojas, at iba pa. Magbigay ng mas maayos na transportasyon habang inaante ang full implementation ng Davao Public Transport Modernization Project, DPTMP. Ito'y isang malaking hakbang para sa transport modernization sa Davao, na unti-unting papalitan ang mga lumang jeepney para mas maging komportable, ligtas, at epesyenteng pagbiyahe ng mga Davaoenyo, kahit na may delay pa ang buong sistema. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay tumututok sa paglago ng EV market, lalo na sa electric buses, para sa domestic use, na may pag-asa sa pag-abot ng 50,000 EVs by end 2025, ngunit ang mga pagpapaunlad ay nakatuon sa pag-meet ng local demand at pag-abot sa 2040 targets, habang tumataas ang EV sales at investment sa bansa. Ang Pilipinas ay sumusulong sa electric mobility, lalo na sa mga electric buses para sa public transport at private use.
Tumaas ang bentahan ng EVs at inaasahang aabot sa 20,000 units ang mabebenta sa 2025, mula sa 4,000 noong 2024. May mga local manufacturers at assemblers na nagpapakilala ng mga bagong EV models, kabilang ang mga e-buses, para sa local market. Ang Pilipinas ay nasa EV boom stage, nagpapalakas ng local production at market, na may malaking potensyal sa e-buses, pero ang priority ay ang sariling pangangailangan bago ang malawakang export, ayon sa mga balita sa pagtatapos ng 2025. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga kumpanyang tulad ng Francisco Motors, ay nagsisimulang mag-export ng mga electric vehicle, EV, kasama ang mga e-jeepney at electric bus, gaya ng pagpapadala sa Nigeria, na nagpapakita ng paglago sa lokal na EV manufacturing at pagsuporta sa gawang Pinoy na teknolohiya para sa modernisasyon ng transportasyon. Binibigyang diin ang pag-promote ng mga produktong gawa sa Pilipinas, gamit ang lokal na disenyo, tulad ng jeepney, na kilala sa buong mundo, para sa transportasyon sa bansa at para sa export. Naghihikayat ito ng mga EV firms na magtayo ng pabrika sa Pilipinas, na nagpapalawak sa kakayahang mag-produce at mag-export ng mga dekuryenteng bus at sasakyan. Sinabi ni Philippine Economic Zone Authority PEZA Director General Tereso Panga na hindi bababa sa 4 na EV manufacturer mula sa United States, China at Indonesia ang naghahanap sa pamumuhunan sa bansa at pagtatatag ng kanilang mga pabrika sa loob ng Philippine Economic Zone Authority Ecozones. Optimistiko ang Department of Energy, DOE, tungkol sa pag-abot sa layunin nitong 50,000 registered electric vehicles, EVs, sa pagtatapos ng 2025, na nagpapalakas sa pagtulak ng bansa para sa isang mas napapanatiling sektor ng transportasyon.